Walang yaka talaga, matanda ka. Hindi ka na nahiya. Hindi na nga tumatayo yung ano mo eh. Nagagawa mo pa talagang lumandi sa ibang babae. Saan ka ba kumukuha ng tigas ng mukha mo para gawin ng mga ganyang bagay? Ano ba pinagsasabi mo? Nagtanong lang yung babae sa akin kung saan yung tamang direksyon. Manahimik ka. Hindi mo na ako maloloko, no? Sa mga ganyang dahilan mo. Gasgas na yan. Ilang taon mo na ginagamit yan? Wala ka na bang ibang style, ha, Tonyo? Napakasira ulo mo talaga. Hindi ka na nahihiya. Pinag-uusapan ka na ng mga chismosa dito sa baryo natin. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Basta ako, wala akong ginagawa masama. Palagi ka na lang ganyan. Palagi ka na lang tamang hinala. Kung ano-ano na lang ang pinag-iisip mo. Sinasabi ko kasi sa'yo, tigilan mo nakakabasa ng mga libro na puro kabitan. Kaya nadadamay ang utak mo eh. Sinisisi mo pa ba yung pagbabasa ko ng libro? Wala namang kinalaman ng mga binabasa ko sa pagiging babaero mo. Bakit ba kasi hindi ka nalang umamin? Marami naman ang nakakalam na marami kang babae, Tonyo. Kahit na kailan talaga, napakasinungaling mo. Wala akong nga aminin dahil wala naman akong ginagawa masama. Sinungaling! Matanda kang sinungaling! Kung ako sinungaling, ikaw, suga pa sa pera. Anong sabi mo? O bakit, hindi ba? Eh di ba suga pa ka nga sa pera? Kapag ako may pera, gusto mo ibigay ko sa iyo. Pero kapag ikaw ang meron, ayaw mo akong hatian. Suga pa! Eh malamang, bakit kita hahatian eh? Alam ko naman kung saan mapupunta yung pera. Di ba nga sa babae mo? Kaya dapat lang na pagdamutan kita ng pera dahil di mo naman gagamitin sa maayos. At yung pera mo, tama lang, na ibigay mo sa amin ng anak mo dahil kami ang pamilya mo. Kapag nakapagtrabaho na si Edison, hindi na ako magbibigay ng pera sa iyo. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Obligasyon mo, ipapasa mo sa anak natin. Hoy, hindi natin pinagtapos ng pag-aaral yan para lang perahan mo. May sariling buhay ang anak natin at may sarili siyang pangarap. May mga gusto niyang mangyari sa buhay. At hindi niya magagawa yon kung lahat ng pera niya ay isusuporta niya sa atin. May trabaho ka, di ba? May trabaho ako. Kaya nating mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Kaya huwag kang makapal ang mukha mo dyan. Eh ano naman kung umasa ako sa anak natin, eh anak ko siya. Pinaaral ko rin yan. Wala ka talagang kwenta kausap kahit na kailan. Hindi ka talaga nakakaintindi kahit ipaunawa ko sa iyo. Malas ang babaeng nilalandi mo. Paangit ka na nga, inutil pa ang utak mo. Hoy, magdanda ka sa pananalita mo, ha? Eh ano, mananakit ka? Ha? Mananakit ka? Gusto mo yatang makulong eh. Baka nakakalimutan mo, ha? May kaibigan akong pulis. Ah, yung kaibigan mo kunwari pero may gusto sa'yo. Siraulo ka bang tao ka? Parang apo ko na si Nomer. Anong may gusto? Kahit ano na lang talaga masabi mo eh, no? Palibhasa, gawain mo kasi. Siraulong matandang to. Kung makapagsabi ng matanda, kala mo hindi siya matanda. At least ako, meron akong pinagkatandaan. Eh ikaw, tumanda ka na lang ng paurong. Ikaw sumusobra ka na, ha? Ha? Hindi ba kayo titigil? Dinig na dinig kayo sa labas. Nakakaya kayong dalawa. Ano na naman ba kasi pinag-aawayan nyo? Eh kasi itong tatay mo, babaero. Nakita ko na naman kanina na merong ibang babaeng nilalandi. Eh nag-iilusyon lang yung nanay mo. Wala akong nilalandi. Kakabasa niya ng pocketbook na yan eh. Anong tingin mo sa akin, buang? Tayo naman kasi, kahit nahuling-huli ka na, ayaw mo na lang talagang aminin eh. Nakita rin kita kahapon, may kaharutan kang babae. O ano? Anong dedepensa mo ron? Natamimi ang matandang si Tonyo. Nanahimik na lang ito dahil sa kahihiyan. Para itong bata na biglang natanggalan ng kulit. Lumapit si Edison sa kanila. Kumuha ito ng tubig at binigay sa nanay niyang gigil na gigil pa rin. Huminga siya ng malalim. Tay, ang tanda niyo na. Umayos ka naman. Sa susunod na taon magtatrabaho na ako. Kailangan ko lang hintayin yung sampa ko sa barko. May iwan kayong dalawa rito.
Baka naman, mas lalo kang lumala niyan, ha? Hindi ko kasi mapigilan eh. Ipaputol mo na yung Junjun mo para wala ka ng kaligayahan. Tay, isipin mo na lang kasi yung pamilya natin. Hindi yung pansarili mong interes. Kapag ako nag-asawa, bubukod na ako. Kayong dalaw na lang ang magkasama. Hahayaan mo bang pati si nanay mawala sa'yo? Paano kung hindi ka naman alagaan ang ipapalit mo sa kanya? Yan, makinig ka sa anak mo. Ikaw kasi wala kang pang-unawa. Puro kamanyakan lang yung nasa isip mo. Tanda-tanda na eh. Bumuntong hininga na lamang ang matandang si Tonyo. Ang kanyang ina naman ay kumalma na rin at mas piniling lumabas na lang ng bahay. Napatingin si Edison sa kanyang ama. Hindi naman yon makapag-angat ng tingin sa kanya. Maayos nga kayo. Mga tao sa labas Ikaw na lang palagi ang laman ng usapan. Bigyan niyo naman ako ng kahihiyan. Napapailing na lamang si Edison. Nung hapon na yon, sa halip na magmeryenda ay umalis na lang din ang binata. Tumambay siya sa madalas niyang paglibangan, ang maliit na basketball court sa kanilang baryo. Pag-upo niya, agad na tinabihan siya ng isang binata. Mukhang may problema ka na naman, kaibigan ah. Wala ako. Pera no? Baliw, hindi. Ay, bad trip lang ako. Bad trip? Bakit na naman? Si tatay Hindi kasi talaga tumitigil sa pambababae niya. Alam mo, kung ano magandang gawin dyan, palayasin mo. Para maramdaman naman niya na mahirap mabuhay kung mag-isa. Doon niya mas mararamdaman na kailangan niya pala kayo. Hindi mapapalayas ni nanay yun. Mahal na mahal ni nanay yun eh. Yan ang gagawin niyo sa problema niyong yan. Palagi na kaya kayong pinag-uusapan sa palengke. Pinagsabihan ko na naman si tatay pero sana makinig siya. Huwag mo na nga muna isipin yan. Kumusta naman pala yung trabaho? Wala pa. Baka sa susunod na taon pa ako makakasampa. Pasalubong ah. Pasalubong na pinagsasabi mo dyan. Magtatrabaho ako, hindi mamamasyal. Ay, siya nga pala pre. Ano palang nangyari doon sa pamangkin ni Mang Esteban? Nakita ko kanina parang putlang-putla eh. Tapos lantang-lanta. Dinala na nga yata nila sa ospital. Yun ba? Ganito kasi yan pre. Alam mo, sabi na matatanda sa amin, dapat daw di dinala sa ospital eh. Ha? Bakit hindi dadalhin sa ospital? Di namatay yun. Kita mo naman yung itsura, parang hindi na gumagalaw eh. Kaya nga daw, hindi dapat dinala sa ospital. Kasi may posibilidad daw na aswang ang dahilan kung bakit nagkaganon ng pamangkin ni Mang Esteban. Binati raw ng aswang o pinaglaruan. Teka. Ano? Aswang? Seryoso ka ba? Oo, aswang. Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Malamang hindi. Sa bagay, kasi ang tagal mo nga pala sa Maynila Pero, totoo yun pre. Nung nawala ka rito, madalas may nakikitang aswang sa gubat. 2 buwan pa lang kasi nung bumalik ka rito eh. Pag tumagal, makakakita ka na rin dito. Ewan ko lang Hindi kasi talaga ako naniniwala sa mga ganyan eh. Pero kung sakaling aswang nga ang may gawa nun, bakit naman gaganunin yung pamangkin ni Mang Esteban? Ano nga ang pangalan nun? Si Lito. Sabi kasi ng iba, maangas daw kasi si Lito eh. Laging napapaaway kahit saan napapadpad. Pero aswang? Hindi ko talaga maisip eh. Alam ko, sa comics lang yan eh. Tsaka, panakot lang yan na matatanda dati, di ba? Hindi ka naman talaga maniniwala kapag hindi mo nakita, di ba? Hintayin mo na lang na ikaw mismo makakita. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, puntahan na lang natin si Dada. Ang sabi nun kahapon manlilibre siya, di ba? Ay, oo nga no. Pero, hindi ka ba muna maglalaro? Laro muna tayo. Mas nagugutom ako. Tara na, mamburawt na muna tayo kay Dada.
Binitiwan na muna ni Edgar ang bola at saka sabay na silang naglakad. Mga ilang sandali lang ay narating na rin naman nila ang bahay ng kanilang kaibigan. Madalas na mag-isa lang si Dada roon, kaya diretso pasok na sila sa bakuran. Nakita nila si Dada na nag-aayos ng bangko. Oh, ano na naman ba yan? Tamang ayos ka na naman kahit wala namang sira Iba tama pre O baliw, nasira to kanina. Pinampalo sa akin ni tatay. Ha? Seryoso? Oh, tingnan nyo. Pinakita ni Dada ang malaking pasa sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nakaramdam sila ng awa para sa kaibigan nila. Agad nila itong nilapitan at tinabihan. Bumuntong hininga naman si Dada. Bakit pre? Ano ba kasing nangyari? Naiwala ko yung susi ng motor niya Ay loko, magagalit talaga yun. Pero grabe naman yung pinalo ka ng silyan na yan. Saan ka ba pumunta? Pwede naman natin hanapin ngayon Nakasabit lang yun sa tagiliran ko Tapos, inutusan niya ako kanina na bumili. Pagbalik ko, nasa akin pa nga yun Sigurado ka bang wala ka ng ibang pinuntahan? Ibang pinuntahan? Ay, oo, naalala ko na. Kanina pala, kumuha ko ng dahon ng bayabas sa gubat. Panglanggas dun sa sugat ni nanay. Baka mamaya, dun mo naman pala naiwan yung susi. Tulungan ka na namin mahanap yun. Kawawa ka naman Dakong alas 5 ng hapon ay lumarga na ang magkakaibigan. Papunta sila sa gubat. Ang kaso nga lang, hindi nakabisado ni Dada kung saan siya napadaan. Kamot ulo siya habang naghahanap. Ang bihira. Dumilim na lang, wala pa tayong nakikita. Sana pala hindi lang isang flashlight ang nadala natin. Da, ang laki ng gubat no? Di mo ba talaga matandaan kung saan ka dumaan? Parang sa pagkakatanda ko kasi doon yun galing na nga tayo doon pre. Pero wala naman doon. Baka naman kasi hindi dito sa gubat na wala. Hindi, dito talaga yun. Nung umuwi ako galing dito, wala na yung susi Ay nako, aabutin tayo ng siyam-siyam dito. Ang dilim-dilim pa naman. Sa kanilang pagpapatuloy, hindi na nila namalaya na unti-unti na pala nilang nararating ang pusod ng kagubatan. Hindi nila alintana ang maaring panganib na kanilang haharapin. Ang tanging nasa isip lamang nila ay mahanap ang nawawalang susi. Pre, sobrang layo na natin. Siguro naman hindi ka na nakarating dito kanina, no? Ang bihira naman talaga, Di buti na kaya natin tong buong gubat. Sira ulo. Baka mamaya matuklaw pa tayo ng ahas dyan Pre, ganito na lang. Sa ngayon, kailangan na muna natin bumalik sa atin. Bukas na lang natin hanapin ulit. Pare-pareho naman tayong mga tambay kaya palagi tayong may oras. Isin mo na lang muna yung suntok ng tatay mo. Uy, para kang timang. Sinasaktan na nga yung tao, ginagawa mo pang katatawanan. Biro lang naman. O sige na, bukas na lang siguro tayo bumalik. Ililibre ko na lang kayo ngayon. Pero baka pares lang Kasi di pa ako nabigyan ng pera ni nanay Walang problema. Nagugutom na rin kasi ako Sakto yan. Sinimulan na ng tatlo ang paglalakad. Nagagawa pa nilang magkwentuhan habang naglalakad. Pero napatigil sila sa tapat ng punong akasya nang may marinig silang tila nangungurog na hayop. Sa kanilang kuryosidad, naisipan nilang hanapin kung saan nagmumula ang kanilang naririnig. Hanggang sa nakarating na nga sila sa maliit na abandonadong kubo. Tinutukan nila yon ng ilaw. Nakita nilang merong tao sa loob. Lumapit pa sila ng bahagya sa pagnanais na malaman kung sino ang naroon. Ilang saglit lang, nakita nila ang isang babae. Mahaba ang buhok nito. Meron nitong kinakain. Nang humarap ito sa kanila, kitang-kita nila ang duguan nitong bibig habang sa lapag naman, saka lamang nila napansin ang isang tao na wala ng buhay. Kinakaukaw ng babae ang tiyan ng biktima.
Takbo! Naunang tumakbo si Edgar, pero sa huli, nadapa ito sa makapal na sanga. Agad na hinila ni Edison si Edgar. Si Dada naman, nauna na rin tumakbo. Nang bahagyang malayo na sila, ay saka pa lamang nila naisip na magpahinga. Hingal na hingal ang tatlo. Nakatago sila sa likuran ng malapad na katawan ng puno. Patay mo muna yung flashlight mo para hindi niya agad malaman kung nasaan tayo. Ang dilim-dilim sa daan eh. Ang kulit mo. Mamaya na natin gagamitin niya kapag aalis na tayo. Magpahinga muna tayo rito. Sumunod na lamang si Dada sa sinabi ni Edgar. Ilang segundo pa lang pagpatay ni Dada ng flashlight, naramdaman na kagad nila ang presensya ng babaeng aswang. Hindi sila gumalaw para hindi makalikha ng ingay. Maya-maya lang, naririnig na nilang palakas na ng palakas ang yabag ng paa ng aswang. Nang nasa harapan na yun ang puno, biglang kumalamang sikmura ni Edgar. Dahil sa sobrang tahimik na kagubatan, dinig na dinig ang pagkalam ng kanyang sikmura. Dahil doon, ay nalaman ng babaeng aswang ang pinagtataguan nila. Agad na lumapit ang mga yon sa kanila. Tulong! Uy! Nahawakan ako! Uy! Sira ulo! Hinihila ng aswang ang paa ng binata. Buti na lang ay binalikan siya kaagad ng dalawa. Nakipaghilahan sila sa aswang kahit na takot sila sa itsura nito. Hoy, aswang! Kaibigan namin to! Umalap ka ng ibang kaibigan mo! Lakasan pa natin! Kakailan nyo, magiging mana ng galang katawan ko eh! Umangil-angil lang ang aswang sa kanila. Kahit na babae yon, ramdam nila na hindi normal ang lakas nito. Kaya naman, mas lalo pa nilang binuo sa mga natitira nilang enerhiya. Hindi nagtagal, nabawi nila ang kaibigan nila. Pero nanatili lang sa harapan nila ang aswang na yon. Ano ba kailangan mo sa amin? Galit ka ba kasi naistorbo ka namin, ha? Walang niyang buhay talaga to. Totoo pala tong ganito. Edgar, sige na. Sumama ka na sa kanya. Magsakripisyo ka na. Tarantado! Ginawa mo pa akong alay, ah. Aswang, pwede bang iba na lang ang kainin mo? O kung pwede lang, wag na lang kami. Kakakain mo lang, di ba? Hindi ka ba nabubusog? Hindi nagsalita ang babaeng aswang, pero si Dada meron siyang naisip na ibang paraan. Bigla nitong binuksan ng flashlight at itinutok sa mukha ng aswang. Nang masilaw yon, ay hindi na nagdalawang isip si Dada. Sinuntok niya sa mukha ang babae kaya agad yung natumba. Takbo na! Kumaripas agad sila ng takbo habang ang babaeng aswang naman ay namimilipit pa sa sakit na mukha. Pero nang makalayo na sila, narinig nilang sumigaw ang babae. Nakakatakot ang sigaw na yon. Ramdam na ramdam nila ang puot at galit nito sa kanila. Bilisan nyo! Malapit na tayo makalabas ng gubat na to! Dali! Teka lang! Sinelas ko na pigtal! Iwan mo na yan! 300 pesos to, baliw ka ba? Mas malak kabaong, pre! Hinila na ni Edgar si Dada at kalaunan nga lang din ay narating na nila ang kalsada. Nabawasan kahit na papano ang kanilang takot dahil may mga dumadaan pang sasakyan. Hingal na hingal sila habang nasa gilid sila ng kalsada. Lintik, munti ka na tayo ron, ha? Oh, di ba, Edison? Sinabi ko na sa iyo na totoo mga aswang. Oh, naniniwala na ako. Ang tanong dito, bakit sila lumitaw ngayon? Di ba ang sabi na matatanda, matagal na silang wala sa probinsyang to? Saka na natin pag-usapan yan. Kailangan natin makalis kagad dito dahil baka kung ano mangyari sa atin dito. Wala silang sinayang na pagkakataon. Agad na rin nilang nilisan ng lugar na yon. Pagod na pagod sila na makarating na sila sa baryo nila. Napaupo na lamang silang tatlo sa harapan ng bahay nila Dada. Mabuti na lang, wala si tatay. Pasensya na kayo ha, di ko na yata kayo malilibre ng Paris. Sarado na yun ngayon. Okay lang. Ang mahalaga naman ngayon nasa ligtas na kalagayan na tayo. Buti hindi nakakuha nun si Edgar. Kundi
Isang kwento na lang siya ngayon. Anong gagawin natin? Papaalam ba natin to sa barangay? Maniwala kaya sila sa atin? Di ba nung nakaraan yung tungkol sa pamangkin ni Mang Esteban, hindi rin naman sila pinakinggan kasi hindi naniniwala ang mga taga-barangay na may aswang. Ay, nako, tingin ko, wag na muna natin ipaalam sa iba kung ano man ang nakita natin. Magmumukha lang tayong siraulo Baka isipin pa ng mga taga-barangay nananakot lang tayo para wala na namang lumabas ng gabi. Tama si Edison. Ang inaalala ko lang naman kasi, baka mamaya niyan, hanapin tayo ng aswang. Kasi nakita niya mukha natin. Hindi kaya malagay na rin sa alanganin yung buhay natin? Huwag kang nga mag-isip ng ganyan. Baka mamaya malasin tayo. May alam akong panlaban sa mga aswang na yan Ano naman? Bawang. Tapos, haluan mo ng asin at suka, no? Sarap sausawa ng chicharon yan. Ano ka ba? Luma na yung bawang-bawang na yan. Sabi nila Aling Nori, hindi na raw tumatalab ang mga bawang sa aswang. Basta, wala na muna tayong pagsasabihan Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Nag-apiran pa ang tatlo na parabang walang nangyari. Naghiwa-hiwalay na rin sila ng landas ng mga sandaling yun. Pagdating ni Edison, inabutan niyang naghahain na ng pagkain ng kanyang ina. Ang tatay naman niya ay nililinis sa mga napaglutuan sa labas. Sakto. Eto, luto ng sinigang na bangos. Buti naman at tayo ang nagluto. Ngako, tatay mo nagluto niyan. Ewan ko kung anong nakain ng isang yan. Nako, si tatay na naman pala nagluto. Siguradong napakaasim na naman ito. Inubos mo naman yung pinitas na mga sampalok Kahit na sobrang asim ng nilutong ulam ni Mang Tonyo, napilitan na lamang kumain si Edison. Kahit na inis siya sa ama, ayaw din naman niyang mapasama pa ang loob nito. Dahil hanggat maaari, inaayos niya ang ugali ng kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na rin ang kanilang hapunan. Himulang hindi nagsagutan sa pagkainan ng mag-asawang Tonyo at Eva. Sige nanay, ako nang bahala rito. Magpahinga na ho kayo. Sigurado ka ba? Opo naman. Wala pa naman akong ginagawa sa buhay kaya lahat ng gawaing bahay, pwede ko namang gawin. Pero huwag ka masyadong mabagabag anak ha. Hindi kita minamadaling kumita ng pera. Hanggat maaari, gusto ko munang ma-enjoy mo yung buhay ng isang binata na wala pang iniisip na responsibilidad. Para bago mo man lang pasukin ang realidad naranasan mo makapag-relax at makapagpahinga. Maraming salamat, Nay Nay, bakit pala bait-bait niyo sa akin? Nung nag-aaral ako sa Maynila, lagi kayong galit kapag nag-uusap tayo sa tawag. Akala ko tuloy nun, ayaw niyo na ako makausap Ano ka ba naman? Sinasadya ko lang yung para hindi ka na magtanong kung kumusta na kami. Ayaw ko kasing malaman mo na nahihirapan kami dito noon. Kasi ayaw ko masira ang focus mo sa pag-aaral. Maraming salamat talaga, Nay. Di bale, makakabawi rin ako sa inyo balang araw. Bumawi ka sa sarili mo para sa ilang taon mong pag-aaral. Tinapik siya sa balikat ng kanyang ina at saka naglakad na rin papasok ng kanilang bahay. Habang ang lalaking si Edison naman ay naiwan sa bakuran para maghugas ng kanilang pinagkainan. Napangiti na lamang ang binata. Natutuwa siya sa kabaitan ng kanyang ina. Sa sobrang bait ng kanyang nanay, ay mas lalong hindi niya maintindihan kung papaanong nagagawang magloko ng kanyang ama. Ay naku, Diyos ko. Nakakainis talaga kapag naalala ko yung kalokohan ni tatay. Ay, nakapaghugas na nga lang. Mabilis na hinugasan ng binata ang mga pinggan. Pagkatapos ng ginawa niya, ay naligo siya sa pusuhan na nasa gilid lang din naman ng kanilang bahay. Habang naliligo, merong dalawang tsismosa na napadaan sa kanilang bahay. Narinig niya ang sinabi ng mga yun na meron na namang kinausap na ibang babae si Mang Tonyo. Kaya kahit basang-basa, naglakad ang binata patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Inabutan niya yung nakakbay sa isang babae.
mas batang babae na parang wala pang 30. Maganda at maputi. Aminado si Edison na kapansin-pansin talaga ang itsura nito. Tay, anong ibig sabihin na naman ito? Gulat na gulat ang kanyang ama. Napabitaw agad ito at saka umalis sa kinauupuan. Nagtinginan din naman ang lahat ng nasa bilyaran. Pero walang pakialam si Edison. Masyado na siyang nababana sa kanyang ama. Anak, dito tayo mag-usap. Oh, ano na naman ang idadahilan nyo? Tropa mo lang yun. O baka sabihin mo sa akin na ayos lang akbayan yun kasi may lawit. Loko ka. Hindi yung bakla. Yun nga ang punto eh. Nang bababae ka na naman. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo na pipilitin mong baguhin yung ganitong ugali mo? Ano na naman ba to? Kung hindi ko pa maririnig sa iba, hindi ko rin talaga malalaman ano. Kasi mahirap talaga eh. O anong gagawin natin ngayon? Malalayasin niyo na ba ako? Malaki naman ang ambag ko sa bahay Nasa katinoan pa ba ang utak mo, Tay? Kailan ka ba pinalayas ni nanay kahit na tinatarantado mo siya? Kung balik na rin kaya natin ng sitwasyon, ikaw ngayon ang lokohin ni nanay, ano mararamdaman mo? Hindi nakapagsalita ang matandang lalaki. Kagaya ng dati kapag wala na itong masabi, yumuyuko na lamang ito. O di ba? Di ka rin makapagsalita? Alam mo, Tay, ang hirap mo nang intindihin eh. Sobrang hirap mo ng pakisamahan. Anak, Huwag mo ako matawag-tawag na anak hanggat hindi mo inaayos tong problemang to. Sabihin mo to kay nanay Kung hindi, ako magsasabi nito sa kanya. Bago umalis ang binatang si Edison, sinulyapan niya pa ang babae na nakaupo sa bilyaran. Nakita niyang nakangiti rin yun sa kanya. Sa pagkakaalam niya, ibang babae na naman ito. Hindi ito pamilyar sa kanya. Sa isip-isip ng binata, baka yun na ang kabit ng kanyang ama na naririnig niya sa kwento ng mga tsismosa. Kinaumagahan, nagising ang binatang si Edison dahil sa mga ingay na naririnig niya. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi ang bumangon. Pagtingin niya sa orasan, 9:00 na rin ng umaga. Mabuti naman at nagising ka na. Magpapasama sana ako sa iyo kung wala ka lang namang gagawin ngayong araw eh. Wala naman, Nay. Pero saan ba tayo pupunta? Kukunin ko lang yung 3 bote ng honey na binili ko sa kaibigan ko. Sa kabilang baryo pa kasi yun eh. Alam mo naman minsan, sumasakit ang paa ko kakalakad. Magpapabot ako sa iyo. Kaya mo ba ako? Ano ka ba naman, Nay? Pinibiro lang kita. Ikaw talaga O sige na, mag-almusal ka na at magbihis pagkatapos. Aalis ka agad tayo bago ang pananghalian para maaga tayo makabalik. Ikaw, anak, meron ka na bang natitipuan na babae? Po? Natitipuan? Wala Kilala mo naman ako, Nay. Mataas ang standards ko pagdating sa babae. Kapag kaya ka na nilang higitan, yun na ang hinahanap ko. Pampihira ka. Ako pa talagang ginawa mong halimbawa Siyempre naman, Nay. Ayaw ko naman maghanap ng babae na basta-basta lang Basta anak, sa oras na maisipan mo ng bumukod, ayos lang naman kami. Huwag mo kaming intindihin ng tatay mo. Ito naman si nanay. Kung magsalita parang hindi na kami magkikita. Maaga lang ako nagsasabi. Alam mo naman na hindi naman natin hawak ang buhay. Sus, mamimiss mo lang ako Siya nga pala anak. Ikaw ba at ang kaibigan mo napapatpad sa gubat? Gubat? Hindi naman. Pero minsan nga lang pala. Bakit yun naman naitanong, Nay? Si Kumaring Gemma kasi may kinwento sa akin. Yung pinsan kasi ng asawa niya ay pinatay ng aswang. Nang marinig ni Edison ang salitang iyon mula sa kanyang ina, agad niyang naalala ang aswang na nakita nila sa kagubatan. Biglang nagtindigan ang kanyang balahibo. Hindi na niya mapigilan na kanyang sarili na hindi kabahan. Bumuntong hininga si Edison at napansin naman yun ng kanyang ina.
May problema ba? Wala naman, Nay. May naalala lang ako pero wala naman yun. Tungkol naman po sa aswang na sinasabi ni Aling Gemma, nahuli na po ba yung aswang? Hindi. Mahirap naman daw kasi hulihin ng mga aswang eh. At saka, wala namang huhuli doon. Halos lahat ng tao sa kanila mga takot sa aswang. Ay nako. Dapat kasi talaga, kung may aswang, ang mga tao hindi duwag. Mas lalo kasing tumatapang ang mga aswang na yan kapag ang mga tao hindi nagpapakita ng tapang. Ganun po pala yun? Nang makaramdam na ng init ang mag-ina, ay pansamantala na muna silang nagpahinga sa dilim ng puno. Nilabas na ni Aling Eva ang kanyang pamaypay. Habang nasa gilid sila ng daan, isang matandang lalaki ang nakita nilang naglalakad. Meron itong bitbit na tungkod na kasing tangkad din ito. Mahaba na ang bigote at balbas. Kulay puti na rin. Kung titingnan, masasabi kaagad ni Edison na nasa 60 na ang edad nito. Nay, tingnan niyo yung matanda oh. Parang ermitanyo. Ay baka nakatira yan sa gupat. Huwag na tayo lumapit. Mahirap kausap ang mga ganyan. Hindi na sana nila papansinin na matanda, pero bigla itong tumigil at lumingon sa kanila. Isang makahulugang ngiti ang pinakita nito, pero mas lalo silang nakaramdam ng pagkailang nang makita nilang papalapit na ang matandang lalaki sa kanila. Wala na silang nagawa nang kausapin sila nito. Magandang tanghali sa inyo. Maaari ko bang malaman kung saan ang inyong tunga? Nay, bakit ang lalim niya magsalita? Aba, ewan ko. Sila yata nagugula kayo sa aking biglang paglitaw. Kung gayon, sasabihin ko na lang ang nais kong sabihin sa inyong mag-ina. Lalong-lalo na sa iyo, Eva. Ay, teka. Paano mo naman ako nakilala? Ang aking pagkakakilanlan ay hindi na mahalaga. Dahil ang mahalaga sa mga sandaling ito ay ang kaligtasan niyong dalawa. Nais ko lamang iparating na wala kayong kasalanan sa kung ano man ang ginawa ng matandang lalaki na yon. Ngunit nais ko kayong paalalahanan na hanggat maaari, ibalik niya ang kanyang kinuha. Sandali lang ho. Sino ho ba ang tinutukoy ninyo? Pinaibig niya ang isang prinsesa at kinuha niyang itim na bato dahil ang kanyang akala ay maaari itong ipambili. Ngunit ang itim na bato na iyon ay sadyang makapangyarihan. Kung hindi niya ibabalik ang kanyang ninakaw, maaari niya itong ikapahamak. Mawalang galang na po Pero hindi po namin alam ang sinasabi ninyo Bukod sa inyo, kaibigan, alam kong alam nyo na rin na marami siyang nilalapitang binibini. At isa sa kanyang mga pinaibig ay ang prinsesa. Ang prinsesang natapos ang buhay nang dahil sa kanyang pansariling hanggarin. Ibalik niya ang kanyang kinuha. Sino po ba kasi kayo? Isa akong manlalakbay na ang hangarin ay magbigay babala sa mga tao. Alam ko ang mga nangyayari. Nakikita ko ang kapahamakan. Medyo nakakaramdam na ng kilabot ang mag-ina ng mga sandaling yon. Kaya naman naisipan na nilang umalis doon. Naglakad agad sila at hindi na kinausap pa ang matanda. Habang papalayo sila, nakita nilang nakatingin pa rin ang misteryosong matanda sa kanila. Pambirang taong yun. Ano ba pinagsasabi niya, Nay? Umuwi na muna tayo ngayon. Nay, ang layo na ng nilakad natin. Kailangan ko makausap ang tatay mo. Malakas ang kutob ko na siya ang tinutukoy na matandang yon. Mararamdaman ang galit sa tinig ng matandang babae. Wala nang nagawa ang binatang si Edison nang makasakay na ang kanyang ina. Na kung tutuusin ay pwedeng-pwede naman nilang lakarin pabalik. Pero dahil atat na atat ng awayin ni Aling Eva ang kanyang asawa, wala na itong sinayang na oras. Nasaan na yung hanibe? Umamin ka sa akin, Tonyo. Umamin na alin? Kunwari ka pa. Aminin mo na ang ginawa mo kasalanan. Napatingin na matandang si Tonyo kay Edison.
Tila ang pagkakaunawa ng matandang lalaki ay ang tungkol sa babaeng kaakbay nito. Pero iba naman ang tinutukoy ni Aling Eva. Umamin ka na kasi. Aamin ka ba o tatagayin kita ng itak? Oo na, aamin na ako. Kahapon, meron akong kasamang babae sa bilyaran. Kakbay ko siya. Ha? Yung babaeng yon, siya yung lehitimong kabit ko. Tila gumuho na ang mundo ni Aling Eva nang marinig yon. Kaya naiba na ang usapan ng mga sandaling yon. Sa halip na malaman nila kung sinong prinsesa ang niloko ni Mang Tonyo, natuon ang kanilang atensyon sa kabit na matandang lalaki. Siya yung babaeng pinag-uusapan nung nakaraang buwan pa. Eh di totoo nga yung hinala ko nung nakaraan. Oo, totoo nga. Totoo yon, Eva. Totoo yun pero sinasabi mo sa akin na hindi. Napakasinungaling mo talaga. Sinabi na nga sa inyo eh. Tapos sasabihin mo pang sinungaling. Kapag hindi naman umamin, ganun din. Eh nako, ang gulo mo. Napakawalang yamong tao ka. Aray ko, masakit yung kaldero na yan ha. Kulang pa ang kalderong yan. Ang dapat sa'yo, nilulumpo ka. Inalisa ka na sana ng pagkalalaki mo. Walang yakang matanda ka. Hindi na napigilan ni Aling Eva ang kanyang sarili. Kinuha na nito ang mahabang kutsilyo. Nang iaamba na nito ang kutsilyo kay Mang Tonyo ay agad-agad naman itong tumakbo palabas ng bahay. Napaupo na lamang din na matandang si Eva sa gilid at iyak ito ng iyak. Naninikip ang kanyang dibdib. Inasikaso naman ito ng binata. At ilang minuto lang naman ay naging kalmado na ang matandang babae. Palalayasin ko ang tatay mo. Wala na akong pakialam kung may inambag siya sa pamamahay na ito. Masyado na masakit ang puso at ulo ko sa kanya. Kung kailan kami tumanda, saka naman siya gumanyan. Eh kung yan po ang desisyon ninyo, hindi ko na yun tututulan. Inagalang ko ang nararamdaman nyo, Nay. Masensya ka na, Edison. Nakikita mo pa ang mga ganito. Nadadamay ka pa. Nay, anak niyo ako. Karamay niyo ako palagi. At hindi ko naman kukonsinti ng ginagawa ni tatay. Tatandaan niyo palagi, kakampi niyo ako. Tumango na lamang ang kanyang ina, pero nakatulala pa rin ito sa ibaba. Balisa at hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Noong mga sandaling yon, matinding galit din ang nararamdaman ni Edison para sa kanyang ama. Pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili na makapanakit. Sandali niyang iniwan ang kanyang ina at lumabas siya sa kanilang bahay. Nakasalubong niya pa si Dada at si Edgar, pero hindi niya yun kinausap. Diretso lamang siyang nagpunta sa bilyaran. Sakto namang nakita niyang roon ang kanyang ama na kasama na naman ang babae na sa pagkakarinig niya, Sonia ang pangalan. Uy! Anong gagawin mo, pre? Pre, relax lang ha. Hindi niya pinakinggan ang sinabi ng kanyang dalawang kaibigan. Agad niyang nilapitan ng ama at hinila ito sa inuman. Sinusubukan ko hindi makapanakit eh. Pero yung ginawa mo kay nanay, hindi ko na kaya pang tiisin. Biglang sinuntok ni Edison si Mang Tonyo. Sa lakas ng suntok, natumba ito sa lamesa kung saan nagiinuman ng mga lasing. Maging ang babaeng si Sonia rin sa gilid ay nabigla din sa kanyang ginawa. Walang hiya ka. Paano mo nagawa saktan ng tatay mo? Ikaw ang walang hiya. Paano mo nagagawang bastusin at saktan si nanay? Ha? Paano? Pre, tama na. Tatay mo pa rin yan. Wala akong ama na kagaya niya. Kung pwede ko nga lang sana nahilingin na sana mamatay na to kagad eh. Abat, lokong bata to ah. Edison, tama na. Manahimik ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nasasaktan ng nanay ko ngayon eh. Tapos, sasabihin mo sa akin ngayon na tama na. Baliw ka ba talaga? Hindi mo na lang ba iniisip na merong pamilya yung matandang yan? At hindi ka na ba nahihiya? Parang lolo mo na ang tatay ko ah. Halos magkasing edad nga lang yata tayo eh. Tapos, bumatol ka sa matandang yan? Bakit? Dahil may pera? Nabibigay niya ba ang luho niya sa'yo? Ganun ka na ba kababang babae, ha? Isipin mo na gusto mong isipin. Pero totoong masaya ako kapag siya ang kasama ko. Wala akong pakialam kung gaano ka kasaya. Ang sinasabi ko, sumira ka ng pamilya.
May sinaktan kang tao. May binastos kang tahanan. Edison, kumalma ka nga muna. Pwede naman natin pag-usapan ng mga bagay na ganito eh. Ikaw, Tay, isoli mo kung ano man yung kinuha mo. Dahil kapag kami ni Nanay ang nadamay sa katarantaduhan mo, mas lalo ka namin hindi mapapatawad. Nanlalaki ang mga mata na matandang si Mang Tonyo. Pero agad na rin namang umalis doon si Edison. Sa inis niya, tumambay na lamang muna siya sa kagubatan para magpalamig ng kanyang ulo. Banas na banas siya sa mga nangyayari. Gusto niyang bugbugin ng kanyang ama pero hindi niya yung magawa. Kahit na papaano, ginagalang niya pa rin ng tatay niya. Pambira din naman kasi karakas ng tatay mo eh. Kahit matanda na, talagang ang lakas ng sex appeal, pre. Kaya ang dami tuloy talagang nalolokong babae. Tingin ko, pre, kailangan nyo lang talagang palayasin si Mang Tonyo. Kasi parang anay yan, pre. Unti-unti niyang wawasakin ang buhay ninyo. Palalayasin na siya ni Nanay. At sana lang talaga, hindi na siya bumalik. Eh si Aling Eva naman, kakayanin niya kayang mawala ang tatay mo? Oo nga, parang sobrang mahal na mahal ng nanay mo si Mang Tonyo eh. Hindi ko alam kung ano na mangyayari. Basta ako, sagad na ako. Hindi ko natatanggapin yung matandang yun sa buhay namin. Huminga ng malalim ang binatang si Edison. Kahit na papaano ay gumagaan na kanyang pakiramdam dahil sa sariwang hangin na kanyang nalalanghap. May ba tayo, pre? Yung tungkol dun sa aswang na humabol sa atin, ano na kayang balita ron? Wala namang makahuli. Pinsan na kakilala ni Nanay yung biktima. Sabi ni Nanay, yung aswang daw na yun sa kabilang baryo naglalagi nitong mga nakaraan. Kumbaga, yung nakita natin, dinala niya lang dito sa kagubatan ng baryo natin. Nakakilabot pa rin kapag naalala ko yung mukha niya, pre. Buti na lang talaga, hindi niya tayo nagawang habulin. Pero pre, ano pala yung sinabi mo kanina sa tatay mo? Yung sinabi mong may ibabalik niya na ano? Ano bang bagay yun? Dahil naitanong na rin naman ni Dada ang tungkol doon, hindi na rin siya nagdalawang isip pa na ikwento ang tungkol sa sinabi sa kanila na matanda. At dahil nga sa kwentong yon, nagkaroon ng haka-haka sa utak si Edgar at Dada. Pre, di kaya yung matandang yun may alam talaga? Tapos, yung sinasabi niya, baka may kung anong ninakaw tong tatay mo dun sa prinsesa na sinasabi. Paano kung yung prinsesa pala yung tinutukoy aswang? Ha? Napaisip din si Edison nung una. Inisip niya na malabo pero nang pagtagpi-tagpain niya ang lahat ng detalyeng nasa isip niya, sa kanya lamang napagtanto na maaring pwedeng ang ganun ang sinasabi ng matandang lalaki. Kasi tingnan mo, pre, kung paano magsalita yung matandang yun parang nakakabahala talaga no? Ibig sabihin, maaring mababangis ang manakit sa tatay mo kapag di niya isinauli yung itim na bato. At ang itim na bato, kadalasan ginagamit yan ng mga aswang kapag meron siyang ginagawang kakaiba sa katawan nila. Kagaya na lang ng pagpapalitan nyo. Basta, marami. Ibig sabihin kung tama nga ang mga sinasabi nyo, pwede rin kaming madamay ni Nanay. Ayaw kasi sa matanda, patay na yung prinsesa Siguradong gaganti ang mga iyon kay tatay kung siya ang dahilan ng pagkawala ng prinsesa na sinasabi. Nagkatinginan ng tatlo sa mga pumapasok na ideya sa utak nila. Nagdudulot ito ng kakaibang kaba. Nang lumamig na ang ulo ng binatang si Edison ay agad na rin itong umuwi ng kanilang bahay. Inabutan niya ang ina na nagluluto ng banana Q para sa kanilang merienda. Ngumiti ito sa kanya na para bang walang nangyari. Pero kahit na nakangiti ang matandang babae, nararamdaman niya pa rin ang sakit na nararamdaman ito. Nakarating sa akin yung ginawa mo sa tatay mo. Hindi ko na kasi talaga kaya, Nay. Nakakainis na Hindi mo na sana ginawa yon. Ayaw ko na nasisira ka sa mga tao. Isa pa, alam kong hindi ka tipo ng tao na nananakit. Nay, hindi niyo naman siguro ako masisisi. Matagal ko na rin namang nasasaksihan yan Hindi pa rin siya tumitigil kahit na anong sabi sa kanya. Pero, ayos na kasi sa akin yon. Ano po? Ayos ang alin? Ang pagluloko niya?
Matagal ko naman ang nararamdaman na ang tatay mo. Gusto niya na sa iba. Ako naman, inihahanda ko na ang sarili ko sa mga ganitong klase ng pangyayari. Tanggap ko na ngayon. Nauunawaan ko na hindi lahat ng bagay ay maibibigay ko. At kung sa iba niya nararamdaman yon, hahayaan ko na lang siya. Kaya lang naman ako nagagalit dahil ayaw ko ng pinagmumukha kong tanga. Gusto ko na inaamin sa akin. Ngayong inamin naman niya na sa akin, ayos na ako. Sisimulan ko na lang mamuhay na ikaw na lang ang iniisip. Walang salitang lumabas sa bibig ni Edison. Naramdaman na lamang niyang tumutulo na ang kanyang luha. Hindi dahil sa lungkot na sira na ang kanyang pamilya, kundi dahil sa kung papaano sinasakripisyo ng kanyang ina ang nararamdaman nito para sa ikasasaya ni Mang Tonyo. Anak, may mga bagay na kailangan mo na lang talagang tanggapin. Sa buhay, kung ano yung may magandang dulot sa iyo, doon ka dapat nakatuon. Sa buhay ko, ikaw yon at hindi ang iyong ama. Kaya naman, sa iyo ko na lang itutuon ang atensyon ko. Kahit na anong maitulong ko, gagawin ko para lang maging masaya tayong dalawa. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hahanap ako ng ibang trabaho na kung saan magkakasama pa rin tayong dalawa. Paano ang pagbabarko mo? Hindi ba pangarap mo ang maging seaman? Ang pangarap ko na po ngayon ay mas makasama pa kayo ng mas matagal. Hindi na napigilan ng binata ang kanyang sarili. Niyakap na niya ang kanyang ina. Noong mga sandaling yon, ay nararamdaman niya ang kaginhawaan. Napagtanto niya na mas magiging magaan pala ang lahat kung matututo tayong tanggapin ang mga bagay na mahirap nang baguhin. Nung gabing yon, Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos lang naman pre kung iiyak ka sa amin. Hindi ka naman namin huhusgahan eh. Ang sabi nga nila, ang pag-iyak para ding pagtawa. Pinapakita mo lang kung ano ang tunay mong nararamdaman. ayos na ako. Maraming salamat sa concern niyo, ha. Alam niyo, napagtanto ko lang din kasi minsan, kaya pala tayo nahihirapan dahil sa pag-asa na parang ilusyon na lang sa buhay natin. Pag-asa na ilusyon? Ano yun? Ang ibig kong sabihin, umaasa pa rin tayo sa isang sitwasyon na alam naman nating matagal nang wala. Yung dahil lang sa mga alaala, kaya akala natin may sasalba pa. Tinanggap ko na lang na hindi na talaga magbabago si tatay. Kaya heto, magaan na rin ang pakiramdam ko. Si nanay rin ganun rin. Tama nga sinasabi nila, no? The best way to feel better is to accept the truth. Tama ba yung English ko? Ewan ko sa'yo. Pwede naman kasing Tagalogin Siya nga pala, Dada. Nahanap na ba yung susi ng tatay mo? Oo, nahanap ko na. Nasa ibabaw lang pala ng altar. Siraulo ka talaga no? Muti ka pa tayo malapa ng aswang dahil niya sa susi na yan tapos nasa altar lang pala. Sorry naman. Baka kalimutin na kasi ako Ano yun? Napatay yung 3 binata habang nakatambay sila sa lumang waiting shed dahil sa kanilang narinig. Nakilala ni Edison ang tinig na yun. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nakita na lamang nila ang matandang si Tonyo na tumatakbo papalapit sa kanila. Natataranta ito sabay sabing, May mga aswang! Nakita ko sila! Kitang-kita ko! Munti ka na nila akong kunin! Magsasalita pa sana si Edison pero agad na rin pumasok ng baryo ang kanyang ama. Dumampot sila ng kahoy sa gilid nang marinig ang mga hiyawan ng mga nilalang. Pero hindi rin naman yun lumapit sa kanila. Papasok na sana sila sa loob ng baryo pero nakakasalubong naman nila ang kabit ni Mang Tonyo, si Sonia. Nagmamadali itong maglakad patungo palayo. Hoy!
May mga aswang dyan! Gusto mo na bang malapa? Hindi lumingon sa kanila ang magandang babae. Diretso lamang yung naglakad. Bagay na ipinagtaka naman nila. Hindi kasi nila alam kung bakit tila pupuntahan pa ng dalaga ang kinaroroonan ng mga aswang. Iyan na natin siya. Kabit naman yun eh. Dapat sa mga kabit, pinapapak talaga ng mga aswang. Pagpasok nila sa kanilang baryo, nakita nilang natataranta na ang mga tao. Naikalat na kasi agad ni Mang Tonyo ang masamang balita. Madali itong nagdulot ng katatakutan sa mga tao. Umina muna kayo sa inyo. Aasikasuhin ko lang si nanay. Tila nasa isang pelikula ang kanilang baryo ng mga sandaling yon. Yung atmosfera ng paligid ay tila nababalot ng kilabot na dulot ng mga aswang. Nay! Nay! Bumungad sa kanya ang kanyang ama na nag-iimpake na ng mga gamit nito, habang ang kanyang ina naman ay nasa gilid habang nanonood lang. Mabuti naman at aalis ka na rin dito. Hindi na ako ligtas sa lugar na ito. Hindi na! Narito na sila. Kukunin nila ako. Hindi to pwede. Hindi ako pwede mamatay. Hindi ako papayag. Aalis ako rito. Pagkatapos mag-impake, tumakbo na ito palabas ng kanilang bahay. Napapailing na lamang si Edison. Ano ba nangyayari sa tatay mo? Nakadroga na yata ang isang yan eh. Tama lang talaga na lumaya siya rito. Nay, tingin ko, may atraso siya sa mga aswang. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Naalala niyo ba yung sinasabi sa atin ng matandang lalaki? Ang sabi niya, may kinuhang itim na bato si tatay. Baka ang itim na bato na kinuha niya, ipagmamay-ari ng mga aswang. Yan! Karma na niya yan! Nay, nababahala ako eh. Baka idamay tayo ng mga aswang kapag nalaman nilang pamilya natin si tatay. Napalunok ng laway ang matandang babae. Mababakas na sa mukha nito ang takot at pangamba. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Kahit na anong mangyari, hindi naman kita pababayaan. Bukas, hahanap ako sa bayan ng mga nagtitinda ng mga pangontra. Hindi ako papayag na masaktan ka ng mga aswang na yun. Tumango na lamang ang matandang babae. Niyakap na lamang din niya ang nanay niya. Matapos ang usapan na yon, ay agad na rin naman silang naganda sa kanilang pagtulog. Isinarado ni Edison ng maigi ang kanilang mga bintana. 3 kandado rin ang inilagay niya sa pintuan. Ang itak naman ay nasa uluhan lang ni Edison habang nakahiga. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Hindi siya dinadalaw ng kahit na konting antok. Panay ang tingin niya sa pintuan. Kung minsan ay bumabangon pa siya para lang sumilip sa labas. 3:00 na. Siguro naman pwede na ako matulog. Bumalik na siya sa higaan, pero kahit na anong gawin niyang pagpikit ay hindi naman siya inaantok. Namalaya na lamang niya na inabot na pala siya ng umaga. Dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa kanyang pintuan nang bumukasyon at bumungad ang kanyang ina. Yung dalawa mong kaibigan, kaya aga-aga nasa bakuran na. Hinahanap ka. May lakad ba kayo ngayong araw? Wala naman, Nay. Pero siguro magpapasama na lang ako sa kanila sa bayan para humanap ng pangontra. Ako naman mamaya, doon na muna kay Maring Tireng. Magluluto kasi ako doon. Sayang din ang ibabayad nila. Tumango na lamang si Edison at agad na lumabas para kausapin si Edgar at Dada. Nang makita na siya ng mga yon, ay agad siyang hinila palayo sa bahay nila. Pabulong na nagsalita ang dalawa. Nakakagulat na balita, pre. Sobrang nakakagulat, pre. Hindi ka maniniwala. Ano ba kasi yun? Yung mga aswang kagabi na tinakbuhan ng tatay mo, doon na lahat. Ha? Patay ang lahat ng mga aswang? Teka, paano mangyayari yun? Yun nga ang palaisipan, pre. Sinong pumatay at papaano? Ang sabi lang kasi sa mga narinig namin, nasa 5 aswang na puro lalaki ang bangkay. Lahat ng yun, merong hiwa sa leeg. Alam mo, inalangan namin ni Dada. Parang biyasa yung pumaslang sa mga aswang na yun. Yung para talagang pumapas lang siya ng aswang. Manunugis ang tawag doon. Teka, ibig sabihin,
may isang manunugis dito sa atin? Oo, malamang meron. Mabuti nga yun eh, para kahit na papano, may nagtatanggol sa atin. Hindi nakatiis si Edison ng umagang yon. Pumunta sila sa lugar kung saan naroon pa rin ang mga katawan ng mga aswang. Pagdating nila doon, nagkukumpulan pa rin ang mga tao. Karamihan sa mga naroroon ay mga tsismosa. Palis na sila nang mapansin ni Edison na naroon din ang babaeng si Sonia. Kalmado lang ang babae na parabang wala man lang nararamdaman na pangamba dahil sa mga nangyari. Nilapitan sila nito at nagtanong, Edison, alam mo ba kung nasaan ang tatay mo? "Bakit? Mukha ba akong tanungan ng mga taong nawawala?" Nasa panganib ang buhay niya. Wala akong pakialam. Maganda nga mawala na siya para mabawasan ang salot sa mundo eh. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi mo ako naiintindihan. At kahit na kailan, hindi mo maiintindihan. Nagawa mo nga manira ng pamilya eh. Tapos, naiintindihan mo? Kadiri ka. Pre, hiya mo na nga lang. Anong ngayaan? Nakakairita kasi. May lakas pa talaga ng loob kausapin ako na parang normal lang ang lahat. Maintindihan mo rin ang lahat. Pero hindi sa ngayon. May dinukot na bagay ang babae sa maliit nitong bag. Inabot niya yon kay Edison. Pero ayaw itong tanggapin ng binata. Isa itong pangontra sa mga aswang. Sa isang tao lang to pwedeng kumana. Tanggapin mo. Proteksyon ng nanay mo. Tinatarantado mo ba talaga ako ha? Matapos mong saktan ng nanay ko, ngayon naman bibigyan mo siya ng sinasabi mong pangontra? Ano to? Pinaglalaruan mo lang ang nanay ko? Hindi kita masisisi kung yan ang iisipin mo sa akin. Pero kung gusto mo magkaroon ng proteksyon ng nanay mo, tanggapin mo ito. Tingin mo ba magtitiwala to sa'yo? Hindi ka nga kilala na kaibigan namin eh. Wala kaming idea kung ano ka at kung bakit may alam ka sa mga aswang. Wala na akong panahon para magpaliwanag pa. Eto, kunin nyo na. Sa pilitang inilagay ni Sonia ang kwintas sa palad ni Edgar. Agad na rin naman itong umalis matapos nun. Lalo namang nakaramdam ng inis si Edison. Pero kalaunan ay kumalman na rin naman siya. Pre, anong gagawin ko rito? Tapon mo. Baka mamaya may kamalasang pangdalayan. Hindi ako magtitiwala sa taong sumira ng pamilya namin. Samahan niyo na nga ako sa bayan. Kailangan natin makabili ng mga pangontra. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga aswang na yun. Nauna nang naglakad ang binata. Pumunta sila sa bayan. Nilibot nila ang buong lugar. Kahit sa kasulok-sulukan ng mga iskinita ay pinapasok na rin nila. Pero sa kasamaang palad ay wala naman silang napala. Hindi pa ba tayo kakain? Kanina pa ako nagugutom eh. Ikaw may pera dyan eh. Bakit hindi ka bumili? Ayaw niyo tumigil sa paglalakad eh. Pakiusap, pahinga muna tayo. Oy, Edison, bumalik ka nga rito. Kain muna daw tayo. Ha? Kain? O sige. Meron silang nadaanan ng malaking karinderya. Pumesto sila sa bandang gilid. Akong bahala, pili na kayo nakakainin. Ako, kahit na alin. Paano yan? Wala tayong nahanap na pangontra. Anong gagawin natin? Kailangan ko lang ng mapagtatanungan kung saan makakakuha ng pangontra. Makakahanap din tayo niyan. Tiwala lang. Ilang minuto pa ay dumating na rin ang kanilang pagkain. Payapa silang kumain pero si Edison, nililibot niya ang tingin sa paligid. Dahil sa mga nangyayari, pakiramdam niya ay may mga aswang palagi sa paligid. Nakauwi naman sila ng payapa ng mga sandaling yon. Bigo sila sa kanilang lakad. Pero hindi pa rin napanghihinaan ng loob ang binatang si Edison. Kailangan niyang protektahan ng ina. At gagawin niya yon kahit na itaklang ang kanyang sandata. Kinagabihan. Hindi ba bumalik dito yung magaling kong ama? Hindi. At bakit mo naman naitanong? Akala ko ba ayaw mo na siyang narito? Nakausap ko yung Sonia, yung kabit ni tatay. Ang sabi niya, nasa panganib daw yung buhay ni tatay.
Tapos, meron siyang binigay na kung anong pangontra na hindi ko tinanggap. Baka mamaya ipapahamak pa tayo ng pangontra na yun. Hindi ako nagtitiwala sa taong yun Baka gusto niya lang talaga tayong sirain. Nakita ko rin ang babaeng yon. Maganda siya. Matangkad at mukhang maamo ang mukha. Inaamin ko nung una kong kita sa kanya hindi ko agad naisip na magiging kapit siya ng tatay mo. Parang ang hirap paniwalaan. At parang nahihiwagaan din ako sa babaeng yon. Parang meron siyang itinatago. Misteryoso ang katauhan niya para sa akin. Nay, huwag niyong sabihin na nakakalimutan niyo nang siya ang sumira sa pamilya natin. Hindi ko naman nakakalimutan. Pero mas hindi ko nakakalimutan na ang ama mo ang punot dulo ng lahat ng ito. Sige na, tapusin na lang natin itong kinakain natin. Bahala na ang ama mo kung saan man siya mapapadpad. Itinuon na lamang ni Edison ang kanyang atensyon sa kinakain niya. Napapailing na lamang siya. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, mainit pa rin talaga ang ulo niya sa babaeng si Sonia. Kahit na kailan, hindi niya mapapatawad ang babaeng yun. Nakakainis. Hindi na naman ako makatulog. Magdadalawang araw na akong walang maayos na pahinga. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Edison. Babalik pa lang sana siya sa higaan nang marinig niyang may mga kumakaluskos sa labas ng kanilang bahay. Nagising din ang kanyang ina dahil sa mga tunog na yun. Sumilip ang binatang si Edison sa maliit na siwang sa bintana. Wala siyang nakikita sa labas. Pero malakas ang kutob niya na naroon lamang ang mga nilalang. Kaya naman hindi siya naging kampante. Nay, dadaan tayo sa silong. Aalis na muna tayo ngayong gabi. Hindi ba delikado kung lalabas tayo? Mas delikado kung nandito tayo. Dahil anumang oras pwede nila tayong pasukin. Wala na silang sinayang na oras. Binuksan na nila ang butas sa kanilang sahig kung saan kakasya ang isang tao. Daan yun patungo sa silong ng kanilang bahay. Nang masiguro ni Edison na wala ang aswang doon, dali-dali na niyang inalalayan ang kanyang ina. Sa puntong ito, nababasa na ni Edison ang mga nangyayari. Para sa kanya, hindi makuha ng mga aswang ang itim na bato, kaya gagamitin sila ng mga nilalang laban kay Mang Tonyo. Nay, kumapit ka lang sa akin ha. Naroon sila sa harapan, kaya dito tayo sa gilid dadaan. Marahan silang naglakad. Madilim sa parting yon kaya nahirapan silang makaalis. Pero makalipas lang ang halos 5 minuto, tuluyan na silang nakalagpas sa masukal na daan. Nasa labas na sila. Nasa gilid ng kalsada. Nagmamadali silang nagtungo sa bahay nila Edgar. Manghiram sila ng tricycle sa tatay nito. Pero nang dumating sila roon, wala ang tricycle. Tanging si Edgar lang ang inabutan nila. Pasensya na pre, pero umalis si tatay Malas talaga Pero sasamahan ko kayo. Punta natin si Tio. May sasakyan yun. Marunong naman ako magmaneho kaya ihatid ko kayo sa ligtas na lugar. Nako, baka pati ikaw masaktan ng mga aswang. Wala pong problema sa akin. Para saan pa po't naging tropang tunay ko itong si Edison. Mabilis nilang nilakad ang daan, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, merong natapakan na bubog si Edison. Hindi naman malalim ang kanyang sugat, pero lumabas pa rin ang dugo roon. Malas naman talaga Kainis. Akin na nga, tatalian ko ng tela. Sumandal na muna silang umupo sa gilid ng kalsada. Pero habang inaasikaso na matanda ang binata, dito na nila narinig ang mga aswang. Muling kumabog ang kanilang dibdib. Pre, mukhang naamoy nila yung sugat mo Kailangan na talaga natin makalis. Mga ilang sandali lang, tuluyan na nga silang nahanap ng mga aswang. Nakakakilabot ang mga itsura ng mga yon. Ang mga ulo nito ay parang ulo ng baboy na nakalabas pa ang malalaki at mahabang pangil. Ito na nga yung totoong malas. Nay, sa likod ka lang Alingay ba? Suotin niyo po ito. Bigay po ito ng kabit ni Mang Tonyo. Pero wag na po tayong mag-inarte. Baka naman tumalab yan. Pambira ka naman
Bakit hindi mo pa tinapon yan? Naisip ko kasi baka magamit natin sa mga ganitong sitwasyon eh. Hindi na hinintay pa ni Edgar na umalma ang matandang babae. Sapilitan niya itong isunod sa leeg ni Aling Eva. Maya-maya pa, nagsimula na ring lumapit sa kanila ang mga aswang. Unang hinila sa kanila ay ang matandang si Eva. Dinala ito sa madilim na parte ng kagubatan. Habang sila naman ay pilit na nakikipaglaban kahit na kahoy lang ang daladala nilang panlaban. Nay! Pre, sa likod mo! Munti ka ng tamaan ng kalmot si Edison. Mabuti na lang agad silang hinila ni Edgar. Hindi malapitan ni Edison ang kanyang ina. Kinakabahan siya na baka nilapanan ng aswang ang matandang babae. Mga bisit kayo! Bisit! Bisit! Inambahan ni Edison ng kahoy ang mga aswang, pero hindi pa rin yon naging sapat. Hanggang sa dumating na nga ang puntong napaupo na lang sila dahil wala na silang kayang gawin. Marahan silang nilapitan ng mga aswang. Buong akala nilang dalawa ay katapusan na ng kanilang buhay. Pero biglang dumating ang babaeng si Sonia. May dala-dala itong espada na kulay ginto. Nanlalaki ang mga mata ng magkaibigan nang makita kung papaanong pinagpapapaslang ni Sonia ang mga nilalang. Hindi man lang umuubra ang mga yon kahit nasa 7 aswang yon. Ayos lang ba kayo? Hindi nakapagsalita ang dalawang binata. Mas nauna ang kanilang paghanga at pagkabigla. Tila ibang babae ang nasa harapan nila ngayon. Para bang isang mandirigma at totoong manunugis ng aswang. Pinuri ng babae isa-isa ang mga aswang kung wala nang huminga sa mga yon. Nang masigurong patay na ay nilapitan sila nito. Ayos lang ba kayo? Wala bang nisaktan sa inyo? Teka, totoo ba talaga ang nakikita naming pinaslang mo yung 7 aswang? Oo, pinaslang ko nga sila. Sabi mo nga sa amin, ikaw rin ba yung pumaslang doon sa mga aswang nitong nakaraang gabi? Ako nga rin ang pumaslang doon. Sino ka ba talaga? Pag-uusapan natin ang bagay na yan mamaya. Sa ngayon, kailangan na muna nating umalis. Sandali lang, si nanay. Nagmamadaling bumangon ang lalaki. Pero bago pa man siya makalapit sa halamanan, lumabas na roon ang kanyang ina. Diyos ko, ang dami namang nakaharang dito. Nay, ayos lang kayo? Hindi ba kayo sinaktan ng aswang na yon? Hindi niya ako nasaktan. Natakot sila nung makita nilang suot ko yung kwintas na ito. Agad na napatingin si Edison sa babaeng si Sonia. Hindi siya makapaniwala na totoong epektibo ang pangontrang yon. Ang pangontrang yan ay gumagana lang ng halos 72 oras. Makakaramdam ng kakaibang paso ang sinumang aswang na magtatangkang humawak sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang kailangan mo sa amin? Pare, kalma. Tinulungan niya na nga tayo eh. Wala akong pakialam. Ang gusto kong malaman ay kung bakit niya ito ginagawa. Matapos niyang sirayan ng pamilya namin tapos ililigtas niya tayo. Para ano? Para mas maramdaman naming miserable ang buhay namin? Anak, uminahon ka. Sonia, sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Sumama kayo sa akin. Ipapaliwanag ko ang lahat. Delikado rito. Lalo na't may sugat si Edison. Sumama kayo sa akin at kailangan magamot ang sugat na yan para hindi na rin tayo maamoy. Anong tingin mo? Sasama kami sa'yo? Edison, gusto kong maliwanagan. Gusto kong marinig kung ano man ang sasabihin niya. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ni Edison noong mga sandaling yon. Pinagbigyan niya ang gusto ng kanyang ina. Kaya naman sumama sila sa paglalakad. Ilang minuto lang ang nakalipas, narating na rin nila ang tirahan ng dalaga. Isa itong bahay na bato. Walang itaas pero medyo malawak. Malaki rin ang bakuran at napupuno ito ng malalaking lampara sa palibot kaya maliwanag. Ikaw lang ba mag-isa rito? Hindi. Dito rin nakatira ang mga magulang ko. Pero wala sila rito ngayon. May mahalaga silang misyon na kailangan gawin. Pinupo sila ng dalaga sa gilid. Hinandaan na muna sila nito ng maiinom. Hindi nagtagal, nagumpisa na rin itong ipaalam sa kanila kung ano ang totoo. Oo, naging kabit ako ni Mang Tonyo. Pero hindi ko yung ginawa para manira ng pamilya. Wala lang talaga akong pagpipilian kundi yun lang.
Ano bang ibig mong sabihin? Kung hindi paninira ng pamilya ang layunin mo, bakit mo yun ginawa? Ang pamilya ko ay mga manunugis. Ibig sabihin, kami ang uri ng mga tao na pumapaslang talaga ng mga mababangis na nilalang. Gaya na lang ng aswang. Hindi ko kilala si Mang Tonyo. Wala kaming kahit na anong koneksyon noon. Pero yung nilalandi niyang babae ay ang aswang na hinahanap ko. Yun ay ang prinsesa ng mga aswang. Teka, sinasabi mo bang yung aswang na yun ang tunay niyang kabit? Oo, siya nga. Siya ang babaeng kinalolokohan ni Mang Tonyo. Pero nang malaman kong yun na nga ang aswang na target ko, gumawa ko ng paraan para mapalapit kay Mang Tonyo. Nalaman ko rin kasi na kinuha niya yung itim na bato mula sa babae. Ang batong itim na yon ay pinaniniwalaang sagrado. Pinamana yon sa prinsesang aswang. Pero nang pansamantala itong iniluwa ng prinsesa at nakita ni Mang Tonyo, inakala niyang mamahaling bato yon, kaya palihim niyang kinuha. Nalaman kong nasa kanya ang bato na yon base sa kwento niya. Yun ang kailangan ko makuha. Nang makiusap ko sa kanya na hingi ng batong yon, sinabi niya sa akin na ibibigay niya yon sa akin kapag pumayag akong maging kasintahan niya. Wala akong ibang pagpipilian kaya pumayag na ako. Kahit alam ko makakasira ako ng pamilya, ginawa ko. Kasi yun lang ang tanging paraan para makuha ang bato at para mailayo sa kapamakan ng maraming tao. Ang kaso nga lang, nitong nakaraan, ipinagtapat niya sa akin na hindi na niya mahanap kung nasaan ang itim na bato. At ngayon, galit na ang mga aswang. Namatay kasi ang prinsesa dahil sa ginawa niya. Ang batong yun ang tila bumubuhay sa dugo ng prinsesa. At dahil hindi na yun naibalik, yun ang ikinamatay ng prinsesa ng mga aswang. Ano ba meron sa itim na bato na yun? At bakit gustong-gusto nilang mabawi? Ang sagradong bato, pinalulunok ito sa tagapagmana ng mga aswang at iluluwa lamang ito kapag dumating na ang itinakdang panahon. Nais nilang mabawi ang itim na bato ngayon dahil maaari pa rin nilang gamitin ito sa kasamaan kahit wala na ang prinsesa. Ipapalunok ito sa pinakamatandang miyembro ng kanilang angkan at ang miyembro na yon ang siyang mas magiging malakas sa lahat. Una pa lang wala ka talagang intensyon na makasira ng pamilya? Kagaya nga ng sinabi ko, wala akong magawa kundi piliin ang paraan na yon. Naging kabit ako sa sitwasyong hindi ko ginusto. Kung sana, sa una palang binigyan niya sa akin ng bato, hindi ako hahantong sa ganoong pamamaraan. Kaso, masyadong tuso at loko-loko si Mang Tonyo. Mahilig talaga siya. At dahil sa pagiging ganon niya, hindi sana matutuon sa baryong ito ang atensyon ng mga aswang. At kayong mag-ina, kayo ang susunod na target ng mga aswang. Gagamitin nila kayo para pilitin si Mang Tonyo na ilabas ang hinahanap nila. Grabe, hindi ako makapaniwala sa mga nalalaman ko. Akala ko talaga nung una, kabit ka lang Ikaw palang tagapagligtas ng sanlibutan. Angas! Ay, sorry. Daldal ko na pala. Gusto ko makipagtulungan kayo sa akin. Ano naman ang gagawin namin? Aling Eva, kailangan niyo po munang umalis sa lugar na ito. Aminin man natin o hindi, kayo ang pinakamadaling makuha ng mga aswang. Meron akong alam na lugar na pwede kayong manatili kung papayag kayo. Kung paraan naman ito sa makakabuti, ay sige, papayag ako. Ikaw Edison, at ikaw rin, pati na rin ang isa pa ninyong kaibigan. Kung papayag kayo, kailangan ko kayo para labanan ng mga aswang. Wala akong kasama sa misyon na ito dahil ang iba kong kasama ay nauna nang namatay nung nakaraan. Kung yung mga kasama mo nga namatay, kami pa kayang wala namang alam sa mga aswang. Kaya nga ituturo ko sa inyo mga dapat nyong gawin. Ano pre? G ka ba? Tandaan mo Edison, kahit pumayag ka o hindi, kasama pa rin kayo sa unang aatakin ng aswang dahil pamilya kayo ni Mang Tonyo. Hanggat hindi sila nakakaganti sa pagkamatay ng prinsesa at hanggat wala sa kamay nila ang itim na bato, kailanman hindi magiging ligtas ang buhay ninyo. Sabihin mo nga sa amin, gaano ba kalakas sa mga aswang na yan? Sino bang pinuno nila? Ang pinuno nila, hindi rin pangkaraniwan, si Damaso, isang aswang na may 2 katauhan. 2 katauhan? Paano yun?
May mga oras na isa siyang ermitanyo. Hindi mo aakalain na aswang siya. Pero ang totoo, isa siyang mabangis na aswang. Ayon sa pagkakaintindi ko, may parang demonyo sa loob ng katawan niya. At kapag nabubuhay yun sa katauhan niya, ay agad siyang nagiging aswang. Yung sinasabi mo bang ermitanyo yung may hawak na mahabang tungkod? Mahaba rin ang bigote at balbas? Tapos, malalim magsalita? Oo, siya nga. Paano niyo nalaman? Una na namin siyang nakausap. Binigyan niya nga kami ng babala Mabait ba talaga siya kapag ermitanyo siya? Mabuti siya kapag ermitanyo katauhan niya. Parang normal na tao na malalim ang pagkakaunawa sa mga bagay-bagay. Pero kapag nabubuhay ang dyablo sa kalooban niya, dito na siya nagiging aswang. Hindi niya kontrolado ang bagay na yon. Kaya nga, hindi siya tinuturing na pinuno ng mga aswang dahil hindi niya kontrolado ang sarili niya. Pero kung iisipin, siya ang pinakamabangis, kaya siya ang pinuno. E di, kapag nakausap natin yung matandang yun na ermitanyo ang katauhan, paslangin na kagad natin. Hindi natin magagawa yon. Kahit ermitanyo ang katauhan niya, kapag may nagtangka sa buhay niya, bigla-bigla na lang siyang nagiging aswang. Kumbaga, kapag nararamdaman ng dyablo sa katawan niya ang panganib, kusa siyang lumalabas para protektahan ang sarili niya. Tama. Kaya hindi natin pwedeng paslangin si Damaso sa ganun estado. Kailangan talaga natin siyang labanan kapag siya ay nasa estado ng pagiging aswang. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ni Edison. Sa puntong ito ay unti-unti na siyang naliliwanagan. Unti-unti na ring nawawala ang inis niya sa dalaga. Sa harapan ng salangan ay nakita niyang nag-uusap si Aling Eva at si Sonia. Humingi ng paumanhin si Aling Eva at ganun din naman ang dalagang si Sonia. Matapos yun, siya naman ang lumapit. Sonia, gusto ko lang humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi ko talaga alam kung ano ba talaga ang mga nangyayari. Naintindihan ko naman. Wala naman akong sama ng loob. Nahiya pa nga ako kasi nasira ko ang pamilya ninyo. Si tatay ang tunay na sumira ng pamilya namin. Dahil hindi siya nagbabago At hindi rin naman ikaw ang tunay niyang kabit. Kundi yung sinasabi mong prinsesa ng mga aswang. Pero kahit na, naging dahilan pa rin ako ng gulo. Kaya naman sa laban na ito, susubukan kong gawin ang lahat ng makakaya ko para makabawi. Kung sakaling mapaslang nila si tatay ngayon, itutuloy pa rin ba nila yung paghahanap sa amin ni nanay? Brutal ang mga aswang. Hanggat buhay ang angkan ninyo, hindi sila titigil. Lahat ng kadugo ninyo, idadamay nila. Magsisimula yun sa inyo. Naramdaman na lamang ni Edison ang kilabot na mabilis na dumaloy sa kanyang buong sistema. Dahil dito, mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para magkaroon ng kaalaman sa pagpaslang sa mga aswang. Alam niyang yun lang ang tanging paraan para maprotektahan niya ang kanyang ina. Hanggang sa oras ng kanilang pagtulog, iniisip pa rin ni Edison kung papaano nila tatalunin ang mga aswang. Edgar, bukas maaga tayo Babalikan natin si Dada. Papayag naman kayang sumama sa atin yun? Siguro. Hindi ko alam. Sana. Ako kasi, desidido na ako Minsan lang ito mangyayari sa buhay natin. Kumbaga, parang opportunity to. Pambira ka. Ano to, trabaho? Mapanganib to, baliw. Baka akala mo, naglalaro lang tayo Natawa na lamang si Edison sa sinabi ng kanyang kaibigan. Mga ilang sandali lang din ay naramdaman na rin niya ang antok dahil sa halos 2 araw na walang tulog. Mahimbing ang tulog ng binata. Pero pagsapit ng umaga, dito na muling nanumbalik ang kanyang kaba sa kalooban niya. Pre, mukhang nanggaling nga talaga rito yung mga aswang kagabi sa baryo natin Tingnan mo yung simento May mga patak ng dugo. Nung umagang yun ay kararating lang ng 2 sa baryo nila para sunduin si Dada. Bumungod na kagad sa kanila ang mga bakas ng dugo, mga tsinelas na naiwan sa kalsada at mga bakas ito ng kaguluhan. Sa paglalakad nila, narinig din nila ang mga tsismosa na pinag-uusapan si Mang Tonyo.
Ayon kasi sa mga yon, namataan nila si Mang Tonyo na may daladalang baril. At sabi pa nga nito, hinabol na naman daw ito ng aswang. Ang tagal mamatay na masamang damo, no? Baliw, tatay mo pa rin yun, no? Wala akong tatay na kagaya niya. Tara na nga, puntaan na natin si Dada. Binilisan na lamang nila ang paglalakad hanggang sa makarating na nga sila sa bahay ni Dada. Nilapitan naman sila agad ng binata. Kita kagad nila ang pasa nito sa ilalim na mata. Oh, ano nangyari dyan? Black eye yan ah. Mukha ka ng panda, pre. Baliw! Narito si tatay, baka madamay pa kayo. Ano, binugbog ka ng tatay mo? Gusto mo, bigyan na natin yung tatay mo eh. O ano? Bigyan ng alin? Nang suntok na chocolate flavor. Buang! Halika, sumama ka sa amin. Teka, saan ba tayo pupunta? Eh kaysa mamatay ka sa bugbog ng tatay mo, mamatay ka na lang na may saysay. Ha? Pinagsasasabi mo? Mama ka na muna. Daming satsat eh. Sa pilitan nilang hinila si Dada palayo sa bakuran nito. Gumilid sila at napatingin pa sa paligid kung may ibang nakakarinig. Lalabanan namin ng mga aswang. Sumama ka sa amin. Ha? Lalabanan ng alin? Aswang? Oo. Yun lang talagang paraan, pre. Para hindi na sila manggulo dito. Ibang na ba kayo? Paano nyo kakalabanin ng aswang eh? Takot na takot nga tayo nung hinabol tayo, di ba? Meron tutulong sa atin. Tutulong? Talaga? Sino naman? Si Sonia. Sino? Si Sonia? Yung kabit ng tatay mo? Ano to? Joke? Basta, komplikado. Papaliwanag na lang namin sa iyo kapag naroon na tayo. Sa ngayon, gusto naming malaman kung sasama ka ba. Kasi kung hindi, ayos lang naman sa amin. Kapag kami namatay, wala ka ng kaibigan. Mas maganda kung sasama ka sa amin para sabay-sabay tayong pumanaw. Uy, para kang si Raulo. Paano papayag yan kung ganyan yung mga sinasabi mo? Sige, sasama ako. Wow! Buti naman. Gusto ko patunayan sa tatay ko na hindi ako walang kwentang tao. Ipapamukha ko sa kanya na meron akong kayang gawin. Kapag nakita niya akong nagliligtas ng tao, baka maging proud na rin siya sa akin. Ano man ang dahilan mo, susuportahan ka namin dyan. Di ba pre? Oo naman oh. Yan lagi nanlilibre sa atin eh. Kaya proud tayo dyan. O tara na, balikan na natin sila Sonia. Naglakad na sila paalis. Palabas na sana sila ng baryo nang biglang lumitaw si Mang Tonyo mula sa likuran ng nakaparadang truck. Mukhang balisa ang matandang lalaki. Para itong sabog. Kung saan-saan tumitingin ang mga mata. Aligaga. Litaw na litaw ang epekto ng pangamba nito sa kamatayan. Nasaan ang nanay mo? Kailangan ko nanay mo. Ituro mo sa akin kung nasaan si Emma. Para ano? Para gamitin mo na naman si nanay at pagmukhaing tanga? Edison, anak, tulungan mo ako. Hinahabol ako ng mga aswang. Papatay nila ako. Eh kasalanan mo yan eh. Kung bakit nangyayari yan sa'yo. Huwag mo na kami idamay, no? Ano kay damay? Damay-damay na tayo rito dahil pamilya tayo. Di ba ang pamilya nagdadamayan? Pamilya? Naisip mo ba yung salitang pamilya nung nakikipaglandian ka sa prinsesa ng mga aswang? Ha? Anong prinsesa ng mga aswang ang pinagsasabi mo? Hindi mo pala talaga alam na ang ninakawan mo ng itim na bato prinsesa ng mga nilalang na balak pumaslang sa'yo. Wala kang alam? Kasi ang alam mo lang maging makasarili. Wala akong pakialam kung ano pa siya. Papatay ko siya. Sige na, aalis na kami. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi kayo pwedeng umalis. Dito ka lang. Bitiwan mo nga ako. Kaya ko kayong protektahan. May dala akong baril. Hindi nagdalawang isip ang matandang lalaki na ilabas ang baril nito. Sa puntong ito naman, nakaramdam ng kaba ang tatlong binata. Palagay kasi nila, nawawala na sa tamang pag-iisip si Mang Tonyo. Kaya delikado para dito na humawak ng baril. Huwag mo akong iiwan, Edison. Kasi pag iniwan mo ako... Itinutok ni Mang Tonyo ang baril sa anak. Nanlaki ang mga mata nito. Sa itsura pa lang ni Mang Tonyo ay alam na ni Edison na kaya nitong kalabitin ang gatilyo.
Kaya naman, para hindi siya mabaril ng kanyang ama, sinakyan na lamang niya ang gusto nito. Anong tulong ba gusto mo? Uy, hindi siya pwedeng sumama sa atin. Antonio, ibaba mo muna yung baril na yan para makapag-usap na maayos. Kailangan ko makita si Eva. Kailangan ko siya. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko, ligtas ako eh. Dalhin niyo ako kay Eva. Sige, dadaling ka namin kay nanay, pero sa isang kondisyon. Ano kondisyon? Ibigay mo sa akin ang baril na yan. Sa sinabing yun ni Edison ay tila nagbago na naman ang mood ng kanyang ama. Muli nitong itinutok ang baril. Gigil na gigil ito. Ha? Anong akala mo sa akin, tanga? Tapos ano? Kapag nasa inyo na yung baril iiwan nyo rin ako? Hoy, Edison, hindi ako pinanganak kahapon. Alam kong ayaw mo sa akin kaya alam ko rin na may iba kang binabalak. Kinabahan si Edison. Hindi niya inaasahan na ganun mag-isip ang kanyang tatay. Hindi na niya alam kung paano ito pakakalmahin. Pero ang sandaling yon ay natigil nang may narinig silang tinig sa gilid. Isang amang nagtatangka sa buhay ng isang anak. Kahindik-hindik na senaryo. Nakakalungkot. Papaanong nagagawa ng isang amang mga bagay na may panganib na dulot sa anak niya? Hindi ito nararapat. Noong mga oras na yon, mas lalong kinabahan si Edison. Kahit na ermitanyo pa ang katauhan ng matandang si Damaso, hindi sila makampante. Alam nilang anumang oras ay maaaring maging aswang ang matandang nasa harapan nila. At sino ka naman, tanda? Ako isang matandang walang higit na pagkakakilanlan maliban sa aking pangalan. Damaso. Damaso pagkakakilala sa akin ang iilan. Narito ako para ikaw ay pigilan. Sa masama mong gawain, dapat kitang mapakawalan. Manahimik ka. Baliw ka yata eh. Ang dami mong sinasabi, hindi ko naman maintindihan. Tunay ngang mangmanga tinutil ang isang taong umahawak ng baril sapagkat ang kanyang tapang ay nakadepende sa gatilyo. Sinabi ng manahimik eh. Kung patay kita ngayon, dami mong sinasabi, lintik ka. Biglang tinutukan ni Mang Tonyo ang matandang lalaki. Naalarma naman si Edison. Naalala niya kasi ang sinabi ni Sonia na lumalabas ang pagiging aswang ni Damaso kapag may nagtatangka sa buhay nito. Mabilis na binangga ni Edison ng kanyang ama. Nakipag-agawan siya ng baril. At maya-maya lang, nakarinig na sila ng putok ng baril. Kabado ang dalawang binata para kay Edison. Hindi nila alam kung kanino katawan ng tinamaan ng bala. Nakita na lamang din kasi nila na meron ng dugo sa lapag. Edison! May tama si Edison! Hindi na nagsayang ng sandali ang dalawang binata. Agad nilang nilapitan ng binatang si Edison. Pagtingin nila ay napagtanto nilang tinamaan ito sa braso. Napakawalang kwenta niyo talaga! Tingnan niyo ginawa niyo sa sarili niyo, anak ko! Wala akong kasalanan dyan! Tumakbo pali sa matandang si Tonyo na daladala ang baril. Habang si Edison naman ay inalalayan nilang makatayo. Sakto naman na may napadaan na tricycle kaya agad nila itong pinara. Bago sila umalis, nakita nila ang matandang si Damaso na nakatingin lamang sa kanila. Tila nagtataka kung ano ang nangyayari. Naitakbo naman nila sa ospital si Edison. Daplis lang naman ang tama. Kaya ilang oras lang din ay nakalabas na rin ang lalaki. Huwag niyo na lang siguro muna kayong maingay kay nanay na nangyari to. Ayaw ko mag-alala siya eh. Paano naman yung matandang aswang kanina? Ang ibig ko sabihin yung matandang si Damaso. Mabuti na nga lang at napigilan ko si tatay sa gusto niyang gawin. Kasi kung natuloy niya yon, biglang magpapalit ng anyo bilang aswang si Damaso. Kahit maliwanag, mapapatay niya tayo nang wala sa oras. Di mas maganda pala talaga kung hindi na siya naging aswang. Yun nga kung hindi biglang lilitaw ang katauhan niya bilang aswang. Base sa sabi ni Sonia yung katauhan niyang aswang ay bigla-bigla na lang ding lumalabas. Siguro, balikan na lang muna natin sila Aling Eva at Sonia. Galingan mo na lang ding magpanggap kunwari walang masakit. Nakapara sila ng sasakyan at agad din naman silang nakabalik sa bahay ni Sonia. Unang tingin pa lang sa kanya ni Sonia ay alam na agad ng babae na may nangyaring hindi maganda.
Pero sinenyasan lamang ito ni Edison. Kumusta naman ang lakad ninyo? Eto, buti na lang napapayag namin itong si Dada. Sino ba naman kasi ako para tumanggi, di ba? Kaibigan ko ba nga ito Hindi ko naman hahayaan na sila lang ang lalaban. At saka, may gusto po akong patunayan sa tatay ko. Maya-maya rin na isisimulan na natin ang pag-iinsayo ninyo. Hanggang kailan pala tayo mag-iinsayo? Hanggat mararamdaman yung kaya nyo na. Nagkakatinginan na magkakaibigan. Mababa ka sa tingin nila ang namumuong pagkasabik. Ngunit naroon din ang kaunting kaba. Bago nila sinimula ng pag-iensayo, inihatid na muna nila si Aling Eva sa isa sa mga kamag-anak ni Sonia. Pansamantalang doon na muna mananatili ang matandang babae hanggat hindi pa natatalo mga aswang. Dakong 3:00 ng hapon, nagtungo na sila sa kagubatan. Sinimulan na ni Sonia ang pagtuturo sa 3 anak. Pinahawak ang 3 binata ng kanya-kanyang itak. Mula sa pinakasimpleng galaw hanggang sa pinakamahirap ay itinuro ni Sonia. Hindi naging madali para kina Edison ang pagsasanay na yon. Nahihirapan silang sabayan ng dalaga. Ang alam lang nila ay huwakan ng itak at basta na lamang ihataw. Pagod, ngalay at gutom ang kanilang inabot. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Lupaypay silang nakahiga sa damuhan habang nakatingin sa kalangitan. Hindi tayo tatagal sa laban kung mabilis kayo mapagod. Tandaan ninyo, hindi mga tao makakalaban natin, mga aswang. Di hamak na mas malakas sa mga resistensya na mga yon. Kaya dapat tapatan natin sila o mas mainam pang ang higitan natin. Hindi ka ba naaawa sa akin? Masakit pa nga braso ko Dumudugo pa nga ulit Sa totoo lang, ang ganyang klase ng sugat ay kinakalimutan lang. Ikaw kasi, sanay ka na. Abang kami, hindi. Kaya madali lang naman talaga magsalita Pero may punto naman lahat ng sinasabi ni Sonia. Kailangan nating intindihin yun. Kahit na alam naman nating malayo ang agwat natin sa kanya. Wow! Mukhang maunawain ka ngayon Hindi naman. May napagtanto lang kasi ako sa mga pagmamaltrato sa akin ni tatay. Sige nga, sabihin mo nga sa amin at baka meron kaming matutunan. Naisip ko lang kasi, siguro kaya ako laging ginaganon ni tatay. Dahil nakikita niyang mahina ako. Nakikita niyang hindi ko naman kayang lumaban. O hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Naisip ko nga rin, kung natuto ba akong pumalag sa kanya ng maaga, ganun pa rin kaya ang trato niya sa akin? Siguro hindi. Matatakot sa'yo yun. Ano namang kunik niya sa pinagdadaanan natin ngayon? Kunik? Yung pagiging matatag. Kasi dito sa laban natin, kung una pa lang pinapakita natin sa mga kalaban natin na hindi natin kaya, lalong-lalo nila tayong sisindakin. Alam niyo mga pre, sa mundong ito, ang mahihina ang laging talo. Ang mga walang lakas ng loob ang laging agrabyado. Ito yung natutunan ko kay tatay, na kapag ikaw nang sisindak at nasisindak mo ang isang tao, ibig sabihin nun, malakas ka. Mas malakas ka sa kanya. At kapag ikaw ang nasisindak, ibig sabihin nun, wala kang lakas ng loob. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, sa oras na sumama ako sa inyo at nakabalik ako ng buhay, haharap ako kay tatay. Hindi na para maging anak niya lang, kundi para maging isang tao na kaya nang ipagtanggol ang sarili laban sa kung sino man. At kahit pa sa kanya. Sa mga sinabing yon ni Data ay napangiti si Edison at Edgar. Natuwa sila sa kanilang kaibigan. Ito kasi ang unang beses na nagsalita ng ganon si Dada. Kahit ang dalagang si Sonia ay nakikinig na lamang. Sumilay din ang ngiti. Ngayon pa lang pre, proud na kami sa'yo. Parang ginanaan ako bigla Na-motivate ako sa sinabi mo Yung mga sinabi mo, napagtanto ko lang na wala akong karapatan maging mahina. Kaya, pre, salamat Kailangan kasi natin maging malakas Hindi lang naman sa laban na ito, pati na rin sa totoong hamon ng buhay natin. Pumalakpak ang dalagang si Sonia. Napabango naman ang tatlo at napatingin sa dalaga. At dahil dyan, itutuloy na natin ulit ang pagsasanay. Ha? Pero gabi na. Susulitin natin ang mga oras na wala pang mga aswang.
Pambira naman oh! Napapakamot na lamang sa ulo si Edison at Edgar. Kahit na ginabi na sila ay sinika pa rin nilang pag-aralan ng mga itinuro sa kanila ni Sonia. At ang pagsasanay na yon ay nasundan ng nasundan. Umabot na sila ng 2 linggo at sa mga araw na nakalipas, tila wala ring namata ang mga aswang sa kanilang lugar. Bagay na naging pabor sa kanila para mas magkaroon pa sila ng oras sa kanilang pag-iinsayo. 2 linggo na rin pala. Mamimiss ko na si nanay. Ang sabi naman ni Sonia, nasa maayos na makalagayan ng nanay mo eh. Isipin mo na lang na malayo naman siya sa kapamakan. Nung mga sandaling yon ay nasa bungad sila ng kagubatan. Hinihintay nilang dumating ang dalagang si Sonia. Pero makakalahating oras na silang naroon ay hindi pa rin nila nasisilayan si Sonia. Kaya naman naisipan na lamang nilang balikan ang dalaga sa bahay nito. Sa malayo pa lang, natanaw na nila ang mga aswang na nakapalibot sa bahay ng babae. Nagtago na muna sila sa gilid at nagmasid. Wala ang matandang si Damaso. Kaya naman agad na rin silang humanap ng tamang pagkakataon para makaatake. Siguradong nasa loob si Sonia. Kailangan na natin siyang matulungan. Mukhang dito na yata masusubukan ng mga natutunan natin ah. Ito, gamitin natin to. Oh, ano naman yan? Gasera na kapag sinindihan mo at inihagis, sumasabog. Walang pinalagpas na sandali ang tatlo. Sinindihan nila ang 3 gasera. Nang ihagis nila yon sa harapan ng bahay ni Sonia, agad na nasabugan ng mga aswang. Nagliyab din ang katawan ng mga yon. Sinamantala nila ang pagkakataon na makalapit. Pinagtatataga nila ang mga aswang na nakaiwas sa pagsabog. Dahil sa kanilang ginawa, nagkaroon ng pagkakataon ng dalagang si Sonia. Ayos ka lang ba, Sonia? Ayos lang naman ako. Magaling ang ginawa nyo. Buti na lang dumating kayo at nakagawa ng paraan. Di mo ba sila kaya? Buwang ka ba? Napapalibutan na siya at mag-isa lang siya. Paano niya kakayanin? Nagtatanong lang naman ako eh. Hinahabol na nila tayo. Bakit ba kasi tayo ang hinahabol? Di ba dapat si Mang Tonyo? Nasa akin ang itim na bato. Teka, paano mo nakuha yan? Akala ko ba hindi na alam ni Papa kung nasaan yan? Sinuyot ko ang bayan. Isa sa mga sanglaan doon ang pinagbenta nito ni Mang Tonyo. Ngayong hawak-hawak na natin ang itim na bato na ito. Ang kailangan na lang natin gawin ay ingatan to para hindi mapunta sa mga aswang. Edison, Edgar, Dada, kailangan natin patayin si Damaso. Alam ko kung nasaan siya ngayon. Matapos nilang masiguro na wala ng buhay sa mga aswang na naroon, agad na rin nilang tinungo ang lugar kung nasaan naroon na matandang si Damaso. Ang malawak na kakahuyan ang siyang nagsisilbing tirahan na matanda. Inabutan nila yun na nakaupo sa malaking bato sa harap ng kubo nito. Tila alam na matandang lalaki ang kanilang pagdating. Mga kaibigan mula sa baryo, ano at nandito kaya? May kailangan ba kayo sa akin? O may kailangan lang kayong sabihin? Narito kami para pigilan ng napipintong kasamaan ng mga aswang. Kasamaan ng mga aswang? Ang mga mababangis at pambihirang nilalang? Anong may tutulong ko para sa inyong nais gawin? Mukha yatang naparito kayo dahil may ugnayan ako sa inyong layunin. Kailangan mo lang mawala sa mundong ito, Damaso. Binibini, tila yata iba ang mga sinasabi mo. Ako ay nagugulumihanan sa iyong sinasabi. Ako ay binabagabag ng mga salitang iyong pinakakawalan. Maaari mo ba akong bigyan ng mas malinaw na kahulugan? Sa madaling salita, kailangan niyong mamatay. Sonia, hindi ba baka bigla na lang maging aswang ang katauhan niya? Yun na talaga ang mangyayari kaya ihanda na ninyo ang sarili ninyo. Tumayo ang matandang si Damaso. Bahagya itong lumapit sa kanila. Hindi pa rin nawawala ang ngiti nito. Pero iba ang nararamdaman ni Edison sa ngiting yon. May isang katanungan lamang akong nais mabigyan ng kasagutan. Kung kailangan ko mawala sa mundong ito, kakayanin niyo bang gawin yon para sa akin? Napadistansya ang 4 nang makita nilang tila ng isay si Damaso. Nag-uumpisa na itong magpalit ng katauhan bilang aswang. Hindi nagtagal, tuluyan na nga itong naging halimaw. Lumabas ang malapad na pakpak na matandang aswang.
Naging mas kulhad ang katawan. Dumami ang mga ugat na nakaumbok sa mukha nito. Naging kulay itim ang lahat ng mga mata nito. Maganda kayo. Tumakbo si Damaso palapit sa kanila. Medyo may kabagalan itong kumilos. Kaya naman nagawa pa rin nilang makailag. Pero hindi sila naging kampante. Dahil kahit nagagawa nila itong iwasan, tila hindi naman nakakaramdam ng pagod ang nakakatakot na nilalang. Sa halos 2 minuto nitong paglusob sa kanila, wala silang mahanap na pagkakataon para makatugon sa mga atake nito. Walang mawawala sa focus. Kainis! Hindi siya tumitigil! Takbo lang sila ng takbo. Sa kahit saang pwede nilang mapagtaguan ay sinusuotan na nila. Maya-maya pa, hindi na nga kinaya ni Dada ang pagod. Ito ang unang nakatikim ng malakas na suntok ni Damaso. Tinamaan si Dada sa braso. Pakiramdam ng lalaki ay nabalian siya ng buto sa sobrang sakit. Nang subukan naman itong tulungan ni Edgar, ang binata namang ito ang nasipa. Tumama pa si Edgar sa sanga ng puno. Pagbagsak nito ay tumama rin sa makapal na ugat. Hindi niya ako kakayanin. Di habak ng mga tao lamang kayo. Yun ang akala mo. Mabilis na nakalapit ang babae. Sinamantala nito ang sandaling nakalimot ang aswang. Tinaga ni Sonia si Damaso. Tinamaan naman yun sa tagiliran, pero tila wala man lang nangyari. Akala mo ba mapapatay mo ako ng ganyan? Nagkakamali ka, babae. Ibigay mo na lang sa akin ang itim na bato kung gusto mo pang mabuhay. Mas pipiliin kong mamatay kaysa ibigay sa iyo ang gusto mo. Muling lumusob ang babaeng si Sonia. Pagtaga nito, nahawakan lang ni Damaso ang kanyang kanang kamay. Hinila ng aswang ng malakas si Sonia sabay binalibag. Unang tumama ang likod nito sa lapag. Nang makita ni Edison na nakahandusay na ang kanyang mga kasama, naglakas loob na rin siyang gumawa ng pag-atake. Tumakbo siya at tumungtong sa bato at lumundag siya ng mataas. Itatarak na sana niyang itak sa dibdib ng aswang. Ang kaso nga lang ay nagawa siyang ilaga na matanda nang bigla itong lumipad. Hindi nagpatinag si Edison. Mabilis niyang dinukot ang tirador na nasa bewang niya. Binalahan niya yon ng malaking bulitas. Tinamaan niya sa mata si Damaso na naging dahilan para bumagsak ito sa likod ng mga puno. Ayos lang ba kayo? Sira ulo, sa likuran mo. Nang lumingon si Edison, nakita niyang papalapit na sa kanya si Damaso. Mabuti na lamang kinuha rin ni Dada ang tirador nito. Kahit masakit ang braso ay agad niyang binalahan din ang bulitas. Tinamaan ito ng lalaki sa bandang leeg. Napatigil ang halimaw. Si Sonia naman ang nakakuha ng tamang pagkakataon. Mabilis na tumungo ang babae sa likuran ni Damaso. Pinagtatataga niya yon ng ilang beses. Dahil doon, napilitang lumayo muna ang aswang. Biglang hiningal si Damaso. Inakala na nilang nakakalamang na sila sa laban dahil doon. Pero nangamba sila nang marinig nilang tumatawa lang ang matandang aswang. Sira ulo yata yan ah. Hindi pa rin sapat. Kailangan natin na mas tapangan pa. Iandaan niyo ulit ang mga sarili ninyo. Nakita na lamang nilang nangingisay-ngisay na naman si Damaso. Kaya bago pa makapagpalit yun ng bagong anyo, sabay-sabay na rin silang lumapit doon. Pero biglang lumipad sa itaas ang aswang. Hindi niyo ako matatalo! Lumipad pa ibaba ang aswang. Sa muli nitong pag-atake sa kanila, tinamaan na nito si Edison. Tumilapon ng binata. Nasugatan pa ito sa hita dahil sa mahahabang kuko ng kanilang kalaban. Agad din namang kumilos ang dalaga. Nakipagtagisan ito sa aswang. Pero sa puntong ito, tila mas bumilis na si Damaso. Hindi ito gaya ng una nilang nakalaban. Huwag kang lalapit! Dada, wag! Hindi nakinig ang binatang si Dada sa sinabi nila. Tumuloy pa rin ito kahit nakitang-kita ito ni Damaso. Pagtaga ni Dada ng itak, nahawakan ni Damaso ang kamay ng binata. Iniangat ito sa ere. Mang kay Dada itatarak ang itak, pero nakabangon na pala si Edison. Tinira niya ulit ng tirador ang aswang. Tinamaan naman yon sa sentido kaya nakaramdam yon ng pagkahilo.
Pero dahil sa ginawang yon ni Edison ay nadagdagan lamang ang galit ng kanilang kalaban. Nakalapit agad si Damaso kay Edison. Hinawakan ng aswang ang binata sa hita at saka pinaghahampas sa katawan ng puno. Sinunod naman ito si Dada na agad din namang nawala ng malay nang tumama ang ulo sa lapag. Si Edgar naman ay nakalmot sa binti, dahilan para mahirapan niya itong makatayo. Ang natitira na lamang na nakatindig noong mga puntong yon ay si Sonia. Kahit ang dalaga na sanay na sa mga ganoong laban, tila bigla na lamang ding nakaramdam ng kaba. Ibigay mo na sa akin ang itim na bato para wala ng buhay na mawala ngayong gabi! Kung gusto mo makuha ang itim na bato, kailangan mo muna akong patayin! Talagang sinasagad mo ang pasensya ko, ha? Sabay na umatake ang isa't isa. Pagkalmot ni Damaso, nagawang makailag ng babae. Nakita ito ng tamang pagkakataon para itarak ng itak sa tagiliran ng aswang. Nagawa niyang puruhan ang kalaban niya. Pero naramdaman na lang din niya na meron na rin siyang sugat sa braso. Hindi niya namalaya na natamaan din pala siya. Laylay na ang kanang braso niya. Kaliwa na lamang ang magagamit niya na kung saan hindi siya sanay gamitin. Pero wala nang nagawa si Sonia. Sa isip niya ay kailangan na niyang isugal ang kanyang tsansa na meron siya. Hindi ako papayag na pagharian ninyo ang probinsyang matagal na naming inaalagaan. Mapikit ang! Muling lumusob ang matandang si Damaso. Pero sa pagkakataong ito, nakakuha na ng tamang pagkakataon ng dalaga. Nagawa niyang ilaga ng pagdakma sa kanya ng aswang. Nang mawalan ng balance si Damaso, ay saka na niya itinarak sa bandang likuran ng itak. Paghugot niya ay humarap na naman sa kanya ang matanda para sana makaganti. Pero itinarak naman ni Sonia ang itak sa kaliwa nitong dibdib. Hindi pa nakontento ang dalaga. Mas lalo pa niya itong ibinaon. Nang sumuka na ng dugo ang matandang si Damaso, ay agad na niyang hinugot ang itak. Oo nga't mas malakas ka sa mga tao. Pero nakalimutan mo yata na kung ano ang kapasidad ng isang tao. Masyado mong tiningnan sa mataas na paraan ang sarili mo. Nang mapahiga na ang matanda, unti-unti itong bumalik sa dating anyo. Nakita nila matandang Damaso sa matinong katauhan. Maraming salamat. Sa wakas, ako ay matatahimik na. Kasabay ng pagkawala ng aking buhay ay ang pagkawala ng sumpa sa aking katauhan. Ikinararangal kong kayo ang nakapaslang sa isang kagaya ko. Tuluyan ang nalagutan ng hininga ang matandang aswang. Sa wakas, nanalo tayo. Naipanalo natin ang laban. Natawa na lamang ang binatang si Edison habang nakahiga pa rin. Matapos ang laban na yon, agad naman silang binigyan ng paunang lunas para sa kanilang mga sugat at bugbog sa katawan. Ang tatlong binata ay kinilala ng mga manunugis na angkan ni Sonia. Yun nga lang, hindi na ipinagpatuloy ng tatlo ang pagiging manunugis. Mas pinili nilang mamuhay ng tahimik. Samantala, nakabalik na rin ang matandang si Eva. Muli silang nagsama ni Edison at ang matandang si Tonyo naman nalulung na sa ipinagbabawal na gamot. Nakalaunan ay nakulong na rin. Isang araw, Eto, tikman nyo na itong tsaa na ginawa ko. Mabisa yan para mas madaling maghilom ang mga sugat ninyo. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa inyo, Aling Eva. Maraming salamat sa tiwala. Ay nako, wala naman yon. Malaki rin naman ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako. At baka hindi ko na nakasama ang anak ko. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, kalimutan na natin. Ang mahalaga, ang bago nating samahan. Hindi ba, Edison? tama ka, Nay. Kahit na hindi kami magiging manunugis pa, magiging makakaibigan pa rin tayo. Sonia, dadalo-dalo kami minsan sa iyo, ha? Oo naman, walang problema. Ngayong wala ng mga swang, baka naman pwedeng mag-inom na tayo ulit. Tawanan at kwentuhan ang maririnig ng mga sandaling yon. Masaya silang lahat dahil sa wakas, wala na silang iniisip na panganib.
Kapag iniisip ni Edison ang mga nangyari, hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng yon ay kinaya nila. Sa isip-isip niya, mas malakas nga talaga ang kabutihan kung ito ay inilalaban gamit ang pagmamahal. Sa ngayon, kahit wala na ang kanyang ama, magiging masaya pa rin siya dahil makakasama niya pa rin naman ang pinakamamahal niyang ina. Wakas,